this shit up. What is your profession? Hindi habang buhay, sumusubo tayo. Kailangan din natin magkamay. Ay, di mali. Oo, tsaka, Sorry. ano eh. Mali pala. Hindi habang buhay. Eto pa eh. Wait lang, tol. Hindi habang buhay, sinusubuan tayo. Dapat matuto din tayong gumamit ng sarili nating mga kamay. Okay lang. Tuloy mo lang. Boom! Tay tayo dyan. Tay Sana tayo yung Kamayan Restaurant. Eto nga guys, no. Eto lang, no. Pakiusap ko lang sa mga kababayan natin, no. Common sense na lang din po sa mga tanso vlogger. Hinay-hinay lang po sa inyong mga komento regarding sa paninira, lalo na sa ating mga kawani ng gobyerno. Kasi po, kung tutusin, wala naman po talaga kayo na-contribute eh, kundi manggulo lang kayo sa sa buhay ng ng mga Pilipino, promise. Totoo yan. Binigyan nyo lang sila ng stress at palaisipan. Totoo yan. Oo. Tsaka isipin nyo naman guys, common sense din po sa mga kapwa Pilipino natin, hindi lang mapa-DDS, kahit sinong tao dyan. Guys, wag na kayong bumoto sa mga kurap. Hanggang ngayon nakaupo pa rin sila. Oh. Wow! Sana all. Boom! Nakalusot pa nga sa Senado yung isa dyan eh. Talagang Pilipinas lang talaga yung Si Anli Virus. Antibay. Hindi, promise, antibay. Antibay ng mga kurap. Talagang ayaw umalis sa pwesto. Andiyan pa nga si Anli Ayaw Virus. nila umalis sa pwesto. Bakit? Kasi nandun ang pera. Oh. Oo, tsaka, alam nyo ba guys, ito Ay, Ma'am Grace, kung salamat. tutuusin po sa totoo lang guys, no? Sige lang, tol, tuloy mo Mayaman lang. po tayong mga Pilipino. Kung tutusin, wala naman dapat tayong utang. Pero isipin nyo po, yung mga korap na nakaupo, hanggang ngayon, sila pa po ang nakikinabang ng mga pera natin, mga Pilipino. Sila po ang nagpapakasaya. Ginagastos nila imbis sa Pilipino itself, ginagastos po nila sa kanya-kanya nilang agenda sa buhay. Sabihin nyo hindi totoo, maraming may kaso hanggang ngayon hindi pa nasusolve. Boom! Dahil Na si Risa Hontiveros yung sa PhilHealth parang namatay lang na parang bula pero may kaso yun. isang malaking kaso yun. Yung sa PhilHealth na yun. Isang... Kaya, ang problema sa atin kasi, masyado tayong masyado tayong naniniwala sa mga sweet talk. Sweet talk. Yung matatamis na salita, yung mga pangako. 20 pesos na bigas. Si Tatay Digong hindi yan nangako. Nangako man yan, pero sa gawa, di ba? Sabi niya nga, di ba? Hindi, ito yung tumatak na pangako. Guys, ito Ito yung tumatak na pangako ni Tatay Digong. Sabi niya, kapag hindi ko na kinaya ang Pilipinas, magbibigti ako diyan sa sa ano ba yun? Saan bang plaza yun? Kaso, okay naman eh. No, okay naman na nakatawid, nakaraos naman tayo eh. Kaya hindi na ginawa ni Tatay Digong yun. Tanang-tanda ko yun. Sabi niya ito po nawala po yung ugali nating maayos. Yung pagiging magalang sa mas matatanda sa atin. Tignan nyo guys ito mga kadides, tignan nyo po kung ano yung asal ngayon ng ibang vloggers sa mas matandang tao na naging presidente pa noon, na dati kakampi nila, ngayon bumalimbing sila sa tao. Diba? Wow. Doon pa lang eh. Yung pa lang eh. Yung tawag Yun dito. pa lang malalaman nyo ng pera-pera lang, diba? Pinapanalangin nilang mamatay na daw si Tatay Digong. Bobo. Grabe, no? Lalo na yung mga vlogger. Ako nga, first time kong manood ng political. Lalo na yung mga vlogger na sinasabihan ako na scammer, yun, nananalangin kay Tatay Digong yun, namamatay na. Hoy, mga libag community vloggers, yung ilang kayo dyan? Ito nga, yun po yung mali ng isang vlogger, 5. If you're vlogging, political vlogging,
Sige, tol. Sige, bro. Tuloy Ito mo. guys, paalala ko lang, no? If you're doing a political blogging, dapat sa topic lang kayo. Kaso ang ginagawa nyo, pinipersonal nyo rin yung vlogging eh. Yung mismong inaakusahan yung tao na si Tatay Digong mismo, sinasabihan nyo pang mamamatay. O di, pag namatay yung tao, di wala na kayo pang bablog. O di kawawa kayo nun. Wala na kayong kita nun. Inatay nyo agad. Hindi, ay, hanggang doon lang kasi yung Tatalino din. hanggang doon lang din naman kasi yung limitation ng utak nila, hanggang doon lang sa panggagago. Parang si Ninyo Barsaga nga, isa nga lang sila ng estilo lahat. Isang ano lang sila, isang style lang. Walang nag-iiba ng style sa kanila kundi lahat ganun. Ay ka naman, bro. Ano pa iba masasabi mo? Tapos ito, sige, sasabihin ko sa inyo, ano ang mga nagawa ni Tatay Digong? Ito, isa-isahin ko kayo. Alam nyo ba bakit tumahimik yung mga corrupt nung kapanahonan ni Tatay Digong? Tignan nyo Presidential Anti-Corruption Commission. Yeah, isa din yan. The Presidential Anti-Corruption Commission was an anti-corruption government agency of the Philippines which is existed during the administration of President Rodrigo Duterte. Di ba? Kaya takot na takot yung mga unggoy. Visit ka? Ano ba? Tuloy mo lang. Di ba? Hindi nga. No. Ay ano? Takot na takot Tapos, tignan nyo. Anong ginawa ng mga oligarchs na nahimik? Hindi masyado nagsasagot kay Tatay Digong. Hinintay nilang matapos yung termino ng tao para makadali sila. Para makabuelo sila. Hindi nila madali-dali hanggang ngayon yung tao eh. Pakton sila dun. Tuloy mo lang, bro. Tapos ito, kay BBM. Hindi naman po sana naninira ako kay BBM, no? Ito, pasintabi lang po. Sana si BBM makinig po. Huwag mong tularan yung yapak ng tatay mo na ang sumira sa tatay mo, galamay. Mga galamay niya. Yung tatay ni Tamba. Ang ng Marcos Toon, hindi si Marcos itself. Mga galamay. Yung tatay nga ni Tamba. Si Koy Koy. Diba? Kaya, tapos tignan nyo ito. Ito babasahin ko po sa inyo. Naalala nyo po ba mga kababayan? Sabi nila walang kwenta si Tatay Digong, walang naiambag sa Pilipinas kundi drugs lang, yung puro pumatay lang ng tao dahil nagdodroga, diba? Okay, Sige babasahin ko sa inyo. Tignan nyo the Build Infrastructure Program by President Rodrigo Duterte. Ito, mga listahan, LRT-1, South Extension, under construction, 2024 pa ang niyan. LRT-2, completed sa East Extension nung July 5 pa, 2021. Dalawa. MRT-3, Line 3, rehabilitation, ibig sabihin, i-renovate. Completed March 22, 2022. MRT Line 4, project proposal. So, it's under proposal pa sa mga papeles. Pero hindi na umabot sa termino niya kasi 2025 pa. MRT Line 7, under construction. Metro Manila Subway, under construction. Kailan ang tapos noon? 2025. Kay Tatay Digong yan na project. Hindi yan kay Marcos. PNR South Long Hole proposal sa mga document pero hindi pa na-approvean kasi, pero project yan guys. Pero hindi alam niyo naman po kasi ang mga senado natin, mga uunahin nila yung bulsa nila kaysa po tulungan ang sambayan ng mga Pilipino. Kaya proposal. Tama. Natutusin, ang dami pa niyan ito, urban transportation, Cebu BRT system, under construction. Davao Public Transportation, ongoing. EDSA Busway,
undergoing. Sa busway. Metro Manila BRT line Yan, isa pa yan. Quezon Ave proposal. Kumbaga, mga proposal pa lang. Paranaque Integrated Terminal Exchange completed noong November 5, 2018. Taguig. Ito, shoutout sa mga Taguig. Shoutout Taguig dito. Integrated Terminal Exchange under construction Under construction 2027 pa ang di ba? Ang laki na ng ambag ng tao. Hindi, sa totosin, kulang pa nga yan ang sinabi mo eh. Kulang pa yan. Marami pang hindi mo nasama dyan. Oh, pero... Hindi, marami pa to. Kasi marami pag pa binasa yan. ko, baka hindi na tayo matapos na ito hanggang bukas. Oo. Patay tayo dyan. Oh! Hindi, tsaka ito pa bro, ito pa. Yung mga nasabi mo na mga under construction, na mga project pa ni Tatay Digong na hindi na nga naabutan ng termino niya. Alam niyo kung kanino pakinabang niyan? Kay BBM. Ay hindi, mali. Kung sino yung tag dito, yung mabibigyan ng kung kanino yung pasasalamat ng tao, hindi kay Tatay Digong, si BBM. What is your profession?